kunwari ngayon, binabalanse ko na, check ko na, mag-resign na lang ako bilang VP. Kasi pag ako'y kinonvict nyo, kunwari ako si VP, ako yung VP nyo. Ako yung VP. Hindi, pag na-convict ako dyan, hindi na ako makakatakbo. Gusto ko pa tumakbo sa susunod na eleksyon. Magpe-presidente pa ako si VP Cheryl. Kunwari, diba? Sample. Pag kinonvict mo ako dyan, wala na. Bibitaw na lang ako. Magre-resign na lang ako as VP. And what happens doon sa trial? Ayan, yan yung exciting part, no? Okay. Miss Cheryl. Kasi nga po, nung mga nakaraan, yung mga impeachable officers na tinangkang i-impeach noon, like si Merceditas Gutierrez, former COMELEC Chairman Bautista, when they resigned, hindi na natuloy yung impeachment trial laban sa kanila, right? So ito rin yung view ng ilan na, okay, pag nag-resign siya, then hindi na, moot and academic na yung impeachment, hindi na kailangang mag-impeachment trial. But there's also another view which I agree with. Kasi po, para sa akin, kahit mag-resign ng isang public official na ini-impeach, dapat ay ituloy pa rin natin yung impeachment trial sa Senado. Bakit? Dahil hindi lamang naman po pagpapatalsik sa pwesto ang parusa when it comes to impeachment. May kaakibat po yan na perpetual disqualification to be appointed or elected in any public position under the Republic of the Philippines. So, mawawala ng saysay yung spirit ng batas, yung intention ng mga framers ng ating konstitusyon kung every time na may magkakaso or may magfa-file ng impeachment rather sa isang public official, pwede na lang pala siyang mag-resign na lang lagi para hindi matuloy yung impeachment and at the same time, makatakbo pa siya in the future. May sinasabi ba doon ng konstitusyon or it will depend doon sa internal rules kung dapat pag ba nag-resign ang isang dinidinig natin sa impeachment court ay mag-resign, ay hihinto na natin yung pagdinig dito ng walang final decision? Pwede nilang gawan sa kanilang internal rules and at the same time, dyan na papasok ang Korte Suprema. Pwede nilang i-interpret dahil sila ang tagapagbigay ng buhay kumbaga. Sila ang nag-i-interpret at nagbibigay ng buhay sa spirit ng ating mga batas, Ms. Cheryl. That's why it's an interesting topic na ngayon lang nagkaroon ng ganitong kontrobersiya sa kasaysayan ng bansa natin. But in my humble opinion, again, I believe that even if the public official subject of the impeachment resigns, dapat ituloy pa rin yung impeachment trial.